Lumuwas nga kami ng Quezon nung nakaraan. Ito nga pala yung mga dala kong gamit. Nako, pinagsasalpa ko na lang sa isang lalagyan yung iba dyan. May dala nga rin kaming sasakyan, kaya okay lang. Meron nga rin kaming kargang styrofoam dito. May isda nga pala yan sa loob, kaya tumagas na dito sa loob yung tubig. Pero okay lang, kasi ang kinaganda nga ng sasakyan na ganun, diba? Kasi kahit wet and dry ang ikarga mo dyan, pwedeng pwede. Fast forward nga at malapit na kami sa aming tutuluyan. Ano pa ba ang hindi pwedeng mawala pagka nasa probinsya? Yung mga kalsadang ganito. Buti nga kahit papano yung ibang part ay may ilaw. Nako, sa iba pitch black talaga. At dahil nga gabi na, wala na rin namang makikita sa paligid. Good morning na agad tayo dyan. Feel na feel pa nga ni Ashi ko yung pagtambay niya dito sa harap. Pagka naman kasi ganyan yung makikita mo sa harapan, no? Sinong hindi gaganahan dyan? Pagka nasa Manila ka, lumabas ka ng bahay, puro bubong ang makikita mo. Nako, malimit lang ang puno. Kaya pagka mga ganitong morning, talagang na-appreciate namin ng sobra. Pagka mga ganitong araw nga, napapaisip na lang kami na parang ang sarap talagang tumira dito sa probinsya. Eto nga si Kadjo, sabi niya, pagka may sapat nga lang daw na income, dito na siya titira sa probinsya. Unang-una, ang lawak-lawak ng pagtatakbuhan ng mga bata. Tapos, less pollution pa, diba? Hindi ka rin magugutom dito basta masipag kang magtanim. If ever nga na mawalan ka ng pera, tapos may mga tanim ka, nako, hindi ka magugutom. Pag probinsya pa naman din, bigayan ng gulay sa kapitbahay. Sarap, diba? Pag sa atin naman sa Manila, nako, lahat ng bagay ay bibilhin mo. Naalala niyo ba nung pandemic days? Nahirap na yung mga tao sa Manila kung saan kukuha ng kakainin nila. Pero yung mga nasa probinsya, hindi sila sobrang nahirapan kasi nga may mga tanim sila. Tapos, hindi sila as in nakakulong dun lang sa bahay nila kasi nga malalawak yung mga lupa nila. Tapos, pwede pa sila maglakad-lakad dun sa mga bakuran nila. Kaya nung mga panahon na yun, mababalitaan nyo nga na ang daming taga Manila ang nanirahan na ng probinsya. Doon nila na-realize na talagang mas magandang tumira ng probinsya at hindi mo mararanasan yung mga pwede mong gawin sa probinsya hanggat hindi ka umaalis ng Manila. Paano mo nga naman mararanasan? Nasa Manila ka? Ano yun? Anyway, ang dami na nga nating napag-usapan. Kaya ayan, nagsaing na ako. Kasi baka nagugutom ka na. Huwag ka mag-alala, naka-rice cooker ako. Kaya hindi ko na kailangang bantayan yan. Ang kinaganda nga ng rice cooker ay pwede mo siyang iwanan. Tapos makakagawa ka pa ng ibang bagay. Eto nga, tinutusan ko si Kadjo na magluto na ng kakainin namin. Yan nga, pinabili ko siya ng 3 itlog. Idala nga rin akong meatloaf. Kaya itlog na lang yung pinabili ko. Tapos, nagpabili ako ng kape. Kasi kape is life. Pero minsanan lang naman ako nagkakape kasi hina-heartburn talaga ako. Dahil wala nga pandesal dito, nagpabili na lang ako ng bun. Waiting nga kami niyan kasi hindi pa luto yung sinaing tsaka yung ulam. Kaya sausaw tinapay muna tayo dito sa kape. Ginagawa nyo rin ba yung ganito? Pagka wala naman kasi akong tinapay, talagang kanin yung nilalagay ko sa kape. Nakakabusog kaya. Nako, nung nag-aaral ako, buhay na buhay ako ng kape at kanin. Kakahintay nga namin sa luto ni Kadjo. Nakatulog na tuloy itong bata. Pakatagal naman kasi. Nung patapos na nga yung sinaing, umalis pa tong si Kadjo. Nako, hindi na namin siya hinintay at kumain na kami. Kalalaking tao, napakagala. Nakahabol naman siya sa kain namin. Itlog, noodles, tsaka meatloaf na medyo sunog lang naman. Kain po tayo!